Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Opo. Bago po mag-umpisa yung atin pong sermon ay pinapaalam ko po sa inyo na ang atin pong ilalahad na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay mula doon sa sermon ni Reverend o ni Pastor Noli Malabuyo noong August 15, 2021 sa Big Spring Community Church. Tayo po muna ay sumandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, Ikaw nawa ang patuloy na maluwalhati sa habang kami, O Diyos, ay nakikinig ng iyong mga salita. Ibukas mo nawa ang aming puso at kaisipan at tanggapin ang iyong ebanghelyo. At patuloy ito'y maging kasangkapan mo sa iyong biyaya, papalakas sa aming pananampalataya at pagpapatibay ng aming pagpapabanal, Panginoon, sa inyong harapan. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, ang aking malaking bato at aming manunubos. Amen. Okay po. Mga kapatid, mayroon pong, uumpisahan natin ang ating sermon sa pagdalahad ng dalawang kasabihan na akin pong babanggitin ang mga praises na ito mula sa dalawang prominent figure ng atin pong society. Perhaps marami sa inyo baka hindi na ito nakikilala dahil I think sila po pareho po silang namayapa na. Ang unang kasabihan o praise or ang unang mga kataga na aking babanggitin sa wikang Ingles ay, and I quote, ang sabi po dito ay, "Give me love, give me peace on earth, give me light, give me life." At ang isa po na kasabihan ay ganito, and I quote again, "Each one has to find his peace from within." Yun po. Ang mga nagsabi po nito ay pawang mga naniniwala sa religion na Buddhism at yung religion or yung paniniwala na kung tawagin ay pacifism. Ito po yung naniniwala na ang kadigmaan at yung violence are unjustifiable. So sila po yung sekta na naniniwala dito. At sila po ay sila George Harrison ng banda na Beatles. Palagay ko, tumango yung ating pong mga nakakatanda. Kilala po nila ito. At si Mahatma Gandhi. So, once became a prime minister ng bansang India. On the other hand, meron din namang dalawang figure na maaring kilala din natin. Ito po ay si Leo Tolstoy, isang Russian writer na minsan ay nagsabi na I quote again po, "Men need only trust in Christ's teaching and obey it. And there will be peace on earth." At ang isa pa po ay ang kilala din natin na Christian theologian na si J.I. Packer na nagpahayag na ang sabi niya, and I quote, "The peace of God is first and foremost peace with God." Peace of God is first and foremost peace with God. It is the state of affairs in which God, instead of being against us, is for us. No account of God's peace which does not start here can do other than mislead. At si Tolstoy and Packer ay parehong naniniwala na ang kapayapaan sa mundo ay makakamtan lamang kapag ang isang tao ay mayroong kapayapaan sa Diyos. At sa opening verse na natin, sinabi ni Apostle Paul, "Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Romans 5, verse 1. Hindi po niya sinasabi dito ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang tao
o kapayapaan sa pagitan ng kapwa mga bansa, o kapayapaan sa pag-iisip. Sinasabi niya dito ang tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At kung atin pong i-recall ang atin pong sermon last week, the just and the justifier, di po ba? Sa nakaraang lesson na ito, ating tinalakay ang Romans 3 last week. Sinulat doon ni Apostle Paul na ang Diyos ay parehong matuwid at nagbibigay katuwiran. He is both the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So, particular po itong sinight doon sa Romans 3:26. Natutunan natin na ang lahat ng tao ay mga hopeless sinners na hindi kailanman magiging matuwid sa harap ng Diyos sa paggawa o sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuting gawa at sa pagsunod doon sa kautusan ng Diyos. Pero papaano maliligtas ang tao? Without good works, without doing good, or without abiding the law. Ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng katuwiran. To be justified means God declares a sinner not guilty or acquitted of all his sins. Thereby, mga kapatid, making him righteous in God's sight. At kailan po ito nangyari o mangyayari? Ang sagot po ay kapag ang puso ng makasalanan ay na-regenerate sa pamamagitan ng banal na Espiritu at napagkalooban ng pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo at pagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan. Itinuloy pa ni Pablo ang kanyang paliwanag doon sa doctrine of justification by faith alone in Christ alone sa ating text sa pamamagitan ng pagpo-point out niya sa dalawang pangunahing bunga ng pag-aaring ganap or the benefits of justification. Ang unang bunga or ang unang benefit ay ang tao ay mayroong kapayapaan sa Diyos dahil sa pagtupad ni Kristo sa pakikipagkasundo sa Diyos. Ito po ay ang makasalanang tao versus sa harap ng banal na Diyos. At pangalawang benefit ay ang pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit pa tayo ay mayroong sufferings dito sa mundo. Kaya po ngayong umaga, tunghayan natin ang sermon na may pamagat na the benefits of justification at mayroon po itong dalawang paksa. Number 1 is peace with God. Ito po yung enemies reconciled to Him. And hope of glory. Rejoicing in sufferings. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ni Pablo tungkol sa kapayapaan sa Diyos or peace with God? Dahil sa ang tao ay kaaway o salungat sa perpekto na at banal na Diyos. Siya ay galit sa mga makasalanan dahil sa pagsuway nito sa kanyang banal na kautusan. Dahil sa siya ay ang nag-iisang lumalang or dahil ang Diyos ay ang nag-iisang lumalang, siya ay matatawag na ama ng lahat ng nilalang. Tulad po ng isang ama sa tahanan, ang pagdisiplina ay isa sa kanyang pangunahing gawain. Nagagalit ang ating tatay kapag hindi sumunod tayo o ang mga anak sa utos o sa pamantayan sa loob at sa labas ng bahay. Kapag nangyari ang pagsuway ay ang mga anak ay dadaan doon sa pagpaparusa o disiplina. Minsan, kadalasan, ginaground o grounded ang mga anak. Hindi pwedeng o hindi maaaring gumamit ng anumang leisure or mga gadgets o cellphone dahil sa sila'y dinidisiplin ng kanilang mga magulang.
Ang mga bata na hindi nag-aral ay kailangang i-discipline ng kanilang mga magulang o particularly ng tatay upang sila ay mag-commit doon sa kanilang pag-aaral. Ang disiplina pong ito ay ginagamit ng makapangyarihang Diyos sa kanyang mga hinirang. Ang mga tao na kanyang inaring ganap kay Kristo Jesus. He chastises us when we stray away from His Word. We read, nakikita po natin ito doon sa Hebrews 12, 5-6. Ang sabi po dito, "My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives." Sinasabi pa ng writer ng Hebrew na dinidisiplina tayo ng Diyos dahil tayo ay kanyang inaring tunay na mga anak. Kung hindi ay tatawagin daw tayo na illegitimate children, na ang ibig sabihin ay wala ang pag-ibig ng Diyos at hindi niya ito itinuturing na anak. He disciplines us according to Hebrews 12, 7-11, kung inyong babasahin. For our good, we may share His holiness, and later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ito po ang ganap na pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya na pumili at nagligtas sa pamamagitan ni Kristo. At doon sa hindi pinili, sila ay nasa ilalim ng sumpa ng walang hanggang kamatayan. Napakahirap pong isipin ito, hindi po ba? Hindi lang sila grounded, na gaya ng aking illustration kanina. Rather, they do not have any of the benefits and privileges of justification. Ngayon, habang sila'y nabubuhay at sa buhay na walang hanggan. And worst, since they are enemies of God in this life, they will be enemies of God even in life after death. A life of torment and accursed by God. At atin din pong mababasa sa Revelation 21 verse 8, patungkol doon sa kahihinatnan ng tao na hindi naka-reconcile sa Diyos habang buhay. Ang sabi, "But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death." Sinasabi din po ni Apostol Pablo na tayo ay dating kaaway ng Diyos bago niya tayo na-justify or declared as righteous by faith in Christ and His death and resurrection for our sins. Ito po ay ating binasa din kanina sa verse 10 ng Romans 5. We were hostile to God, and God is hostile to us as well dahil sa pagre-rebelde natin laban sa Kanya. We were formerly at war against each other. At sinabi doon sa Job, sa book of Job, chapter 15, verse 25, that when the unbeliever sees judgment day coming, sabi pa nga ay, he stretches out his hand against God and defiles the Almighty. Ganun po katigas ang puso ng tao na hindi sumusunod o sumunod sa Diyos. But when God justified and saved us from sin and His eternal wrath, ano pong nangyayari? He is reconciled to us, to Himself. So, He reconciled us to Himself. Ipinagkasundo niya tayo sa Kanya. Reconciliation between two persons
two persons means a bringing together or making peace between two hostile parties. At kapag tayo po ay na-justify, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na pagkakasundo sa Diyos. At sa text na atin pong binasa kanina, Paul uses the words justification and reconciliation sa parehong kahulugan. Dahil kaya tayo may reconciliation sa Diyos ay dahil may nasira sa ating personal na kaugnayan sa Kanya. At dalawa pong aspeto ng reconciliation ang atin pong mababatid ayon kay Pablo. Unang aspeto ay ang pagtatagumpay ng pakikipagkasundong ito sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo. He says in 2 Corinthians 5:19, "In Christ was God reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation." And our Lord Jesus Christ reconciled the world to His Father in heaven. Ang mga kaaway mula sa lahat ng mga bansa ay naging kaibigan ng Diyos. At ang pangalawang aspeto ng reconciliation ay ang pakikipagkasundo. Ang pakikipagkasundo ay naisakatuparan lamang noong ang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ay pinaniwalaan at niyakap ng nananampalataya sa kanilang buong puso. Ito po ay hindi dahil sa kanilang sariling kapasyahan. But as the next verse said, that because God's appeal to all who hear the gospel. 2 Corinthians 5:20, ito naman po ang sinasabi. God calls us to sign a peace treaty with Him. So sabi nga, we implore you on behalf of Christ to be reconciled to God. This is part of the gospel. Ito pong admonition or ito ay utos ng ating Diyos na in behalf of Christ, be reconciled to God. Kaya po ang reconciliation na ito ay hindi natin maipagyayabang na dahil sa sarili kong kapasyahan, kaya ako na-reconcile sa Diyos. But it is the ordinance of God according to the power ng conviction ng Holy Spirit sa tao. God, sabi ko nga po kanina, God calls us to sign a peace treaty with Him. Ang ating Panginoong Yesus ang siyang namagitan sa pagkakasundong ito sa atin at sa Diyos, mga kapatid. At upang maintindihan din po natin ito further, isang magandang halimbawa po nito ay ang kasaysayan ng tao na nagngangalang Don Richardson noong 1970s. So, hindi pa po ako pinapanganak noon. Siya ay isang Canadian missionary sa isang isla sa Indonesia na kung tawagin ay West Papua. Ito po ay part na ng halos karatig na lugar ng Papua New Guinea sa modern times. He wrote a book called Peace Child. Yun po ang title ng kanyang inaisulat na book, Peace Child. At sa librong ito, sinulat niya ang tungkol sa dalawang magkalabang tribes. Sila ay palaging nagkakasakitan at humahantong sa kamatayan ng kanilang alitan. At sila din ay yung tinatawag na mga cannibalistic headhunters. Alam naman natin ng mga tribes, halos may ganoon pong mga kaugalian. At dahil sa pangamba, nagko-contemplate na si Don Richardson na umalis na lamang doon sa isla at i-abandon yung kanyang mission para doon sa tribes na ito. Subalit dumating ang panahon na naghangad ang dalawang tribes na ito na tapusin yung kanilang conflict ng mahabang panahong conflict at pag-aaway. Isa
sa pinuno ng village ang nag-decide na i-delegate or i-designate ang kanyang anak na lalaki upang maging isang tagapamagitan sa dalawang tribes na ito. Meaning, ang batang ito ay inampon ng pinuno ng kabilang tribes o ng kabilang tribo at itinuring siyang isang tunay na anak. At ang agreement is, as long as nabubuhay ang bata, ay hindi sila mag-aaway at mayroong kapayapaan sa bawat tribo na ito. Sa sulat ni Don Richardson sa kanyang book, nakita niya ito bilang tinatawag na redemptive analogy. Ano po ba yon? Ito po yung redemptive analogy o yung pagpapasalarawan ng kaligtasan o paano ang Diyos ay nagdiligtas. Sabi nga is, Richardson saw this as a redemptive analogy of Christ the Son of God, whom God sacrificed to reconcile us to Himself. Therefore, the child who became a mediator between the two enemies was called a peace child. God accomplished this reconciliation through the sacrifice of Christ, His Son, while we were still weak, ungodly, and sinners. Think of it, mga kapatid. Would you die for someone who is your weak, who is your ungodly, and who is your sinful enemy? Absolutely not, hindi po ba? Ang mga sundalo, ang mga police, firefighters, or even yung mga best friends natin ay nagbubuwis ng kanilang mga buhay para sa kanilang kaibigan, para sa kanilang kapwa, pero hindi doon sa mga kalaban. At ito po ang ginawa ng ating Diyos. God reconciled us to Him sa pamamagitan ng sacrificial death of His own beloved Son, our Lord Jesus Christ. It is an amazing grace indeed. Therefore, Paul writes doon po sa verse 2, ang sabi niya, through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Ang grace na ito po yung undeserved mercy and love by God towards us, sinners. When we were formerly enemies of God, we did not have access to God. We were aliens who were barred from entering God's chosen nation. There are no illegal aliens in God's kingdom. Sabi nga, we have to have a legal passport and a visa to enter in. And that passport is faith in Christ, stamped or sealed with the word justified or yung pag-aaring ganap. Then Christ, the King, welcomes us with joy as full citizens of His heavenly city. At tignan naman natin ang pangalawa at panghuling paksa, mga kapatid. Ang pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. The hope of glory. At binigyan din ng pagpapaliwanag while we are rejoicing in sufferings. Ang pangalawa pong benefit ng justification sa paningin ng Diyos ay tayo ay may pag-asa ng kaluwalhatian. We have hope in glory, of glory. Hindi po ito isang wishful thinking, mga kapatid. Kung hindi isang tunay na pagkakatiwala na nagbibigay kapayapaan sa atin. It is a hope based on God's faithful and truthful promises in His Word. Not on man's broken promises, not on man's lies and deceptions. We stand on the firm foundation of God's grace. Therefore, ang sabi rin po ng ating text, we rejoice in hope of the glory of God. We believe
of future glorification. God has chosen us, called us, justified us, and finally will bring us to His glory in heaven. Pinatotohanan po ito ng Romans 8, verse 30. Mababasa po natin ang pangakong ito sa Romans 8:18 na binanggit din. Ang sabi po, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." At doon sa Judgment Day, matatanggap natin ang ating walang hanggang gantimpala. Isang maluwalhating katawan at kaluluwa, kagaya ng maluwalhating pagkabuhay ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. In our present state, we have borne the image of the man of dust. Sino po ba yung man of dust? It is our first father, Adam. But in our eternal state, not on the present state, but in our eternal state, we shall also bear image, not of a son of dust, hindi ni Adam, kung hindi yung image ng man of heaven, Jesus Christ our Lord. Ito po ay binanggit sa 1 Corinthians 15:49. John writes about this same hope. Ang sabi po niya in 1 John 3:2, "But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is." Kagaya ni Jesus ngayon, with His glorified, resurrected body in heaven, magiging ganoon din ang sa atin. Our bodies will be changed into a glorious and incorruptible state. Binanggit ito ng 1 Corinthians 15:51 and 52. Kaya po, mga kapatid, nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Subalit ang salita ng Diyos ay hindi lamang nag-uutos sa atin na magalak sa pag-asa ng kaluwalhatian. Sinabi din po ni Pablo na tayo ay magalak din naman kapag tayo ay nakakaranas ng kahirapan at kapaghihatian, dahil ito ay nagbubunga ng pagtitiis at ng pag-asa. We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. We suffer dahil ang mundong ito ay mundo ng makasalanan or mundo ng kasalanan. Nagkasuffer tayo mula sa persecution ng mga unbeliever sa atin. Nagkasuffer tayo dahil sa mabibigat na karamdaman. Nagsasuffer tayo dahil sa mga nawasak na relationships at dahil sa kahirapan ng buhay. But without suffering, sa mga kapatid, without God's discipline, we will not endure to the end of our lives. Sa huling yugto ng buhay at pasakit kay Apostle Paul, sa kanyang buhay at pasakit, kinaya po niyang magalak. Ang sabi niya, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." The writer of Hebrews exhorts us in our lives' sufferings. Ang sabi po ng Hebrews 12:1-2, "Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith." And without endurance, we will not have that character. A strong and tested, respectable character. Tayo po ay makatatayo laban sa paninira, sa tukso, sa accusations, at sa pag-uusig ni Satan. Maaari niyang pahinain ang ating pananampalataya at pagtitiwala pansamantala.
but we will not be completely shaken to fall out of God's grace. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. And in Philippians 1 verse 6, He said, "He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ when He returns from heaven." And sufferings, endurance, and character lead us again to the hope of the glory of God. Hindi po tayo bubiguin ng pag-asang ito ayon sa verse 5. Ito din ang panalangin ng psalmist doon sa ating text, Old Testament text, sa Psalm 69, 6-7. "Let not those who hope in you be put to shame through me, O Lord God of hosts. Let not those who seek you be brought to dishonor through me, O God of Israel." And on Judgment Day, unbelievers, those who are God's enemies, will receive that shame and dishonor because of their wicked deeds. Subalit sa kanila na nakipagkasundo or ipinagkasundo ng Diyos kay Kristo Jesus ay makakatanggap ng maluwalhati katawan at kaluluwa. Before the whole world, God gave us sabi nga ay gold medals or golden crown of righteousness. Ito po ay andoon sa 2 Timothy 4:8 at yung crown of life, yung eternal life according to James 1:12. We will joyfully and proudly stand before God and of the eternal life of blessedness, not because we work for it, but because Christ worked for us. He was put to shame and dishonor on the cross before all His enemies, upang tayo ay iligtas mula sa kamatayan at walang hanggang galit ng Diyos at matanggap natin ang Kanyang karangalan at ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya po mga kapatid, CCRC Church, how do we know that we have peace with God and we are reconciled to God? How do we know the hope of God's glory? Pagbabasihan natin ay walang iba kung hindi ang sinasabi ng banal na kasulatan. In verse 5, inyo pong makikita ito, that says, "Because God's love has been poured into the hearts through the Holy Spirit who has been given to us." When we were reconciled to God through faith alone in Christ alone, God pours out His love for us, His people, in our hearts. He gives us the Holy Spirit who indwells us, who gives us understanding of His Word, so we may embrace Christ and His saving work for us. And also the Holy Spirit gives or guides our lives through sufferings and persecution, so we may endure. We may have a strong faith and confidence that we are His people and He is our God forever and ever. Kung tayo lang kagagawa natin lahat ng ito, there is no hope in glory. But it is true, the workings of the triune God that lead us doon sa hope of glory na ito. Kaya po iniiwan sa ating lahat ang assurance mula sa Romans 8:16-17 sa pagwawakas. Ang sabi po, "The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided
we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. Sa Diyos ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen.